kasi ayaw nilang ipasok kayo sa mga masasamang or kasi napagdaanan na namin yun. Napagdaanan na namin mga sitwasyon, pagiging kabataan. So, praise God sa buhay ng mga kabataang lalaki kagabi. It was really a very at first, I was thinking na parang, oh, wala naman tong bago na mangyayari. Pero at the latter part, as we have these sessions, nakita namin na yung bawat isa, na-enjoy nila, nakita nila yung sarili nila sa buhay na kailangan nilang, o nga no, madami pala naming mga kasalanan na iniisip. Andyan yung lust, andyan yung makamundong pagnanasa, andyan yung minsan hindi ko naunawaan din yung gusto ng mga parents namin sa amin. Minsan sumusuway kami sa gustuhin nila. Akala namin pinagbabawalan kami, akala namin nagiging parang rebelde na kami. Yun yung magiging pananaw ng mga kabataan, especially pag mayroon tayong mga nanay, mga magulang, meron tayong gustong ipaunawa sa kanila, pero hindi nila maintindihan yon. Pero nung nagkaroon kami ng sessions kagabi, unti-unti din nare-reveal sa kanila na, oh nga no, ginagawa pala ng mga parents namin just because they love us. So, sayang po sa mga hindi po naka-join, na-miss po yung session, pero I'm hoping this very next year again, ma-revive ulit tayo nun, maging annual, ano po natin itong gawain, para po sa mga kabataang lalaki at sa mga kabataang babae. Amen. So, here also in 1 Timothy chapter 4, verse 12, mga kabataan, don't anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Why is it? Because marami tayong nakapalibot sa atin yung mga taong nakatingin sa atin. Kristiyano tayo. Paano ba namang mapagkakalanlan ng mga tao sa atin na tayo Kristiyano? Of course, in our speech, kapag hindi pala subas yung pananalita mo, may sabihin na nanaunawa nila, bakit nga ba? Galing itong batang to, o ilang years ko na itong nakikilala, pero hindi siya pala Murano. Ba't hindi lumalabas yung mga bastos na bibig sa bibig niya, no? Pero ang ganda, no? So, sabi ni Apostol Pablo sa mga kay Timoteo, but set an example for every believers in speech. Also in conduct, mga batang lalaki, mga batang babae, pag nakita niyo yung mga magulang ninyo, mga nakatanda sa inyo po, don't forget na mag-bless, it's a sign of our respect to them. Ano pa ba? In love, in everything, let's find a way na tayo ay magmahalan sa bawat isa. Paano ba natin isi-share yung love? May mga tao minsan na hindi natin makaibig-ibig. Halimbawa, paano po ba yun? Pwede natin one day, kung may sobra kayong jacket sa bahay, pwede nyo bigyan si nanay ng jacket. Diba? So, it reflects ourselves in like, paano ba tayo, paano ba yung mga ways or mga conducts natin? Ano ba ang conducts sa Tagalog? Pag-uugali din natin sa mundong ito. So, paano na malalaman na tayo ay Kristiyano? Of course, in love also. And also in faith, pananampalataya. Kaya nga yung message natin this very month is about focusing on God's strength. Kasi marami tayong pagdadaan ng problema. Pero it's because we are focusing on God, sa Kanyang kalakasan, hindi sa kalakasan natin. Kung sa kalakasan lang natin, mag-fail tayo. Maraming temptations, and yan na kahapon, kagabi we're doing this session. So, paano ba mapapagtagumpay ng kabataan din yung mga temptations? Hindi mo pwedeng suotin yan. Kasi kapag ikaw sumuka na sumuang, nakapag-wrestle ka doon, hindi ka mananalo eh. Kasi mas malakas yung kalaban. Amen. So, ang gawin natin, as much as possible, huwag ka na pumunta doon. With prayer, ano yun muna, saglit, temptation to. Kailangan kong iba ng daan as much as possible. Kasi, yung way na yun ni Satanas, kala mo matapang ka, mas madali yan, mas magaling ako. Marami akong alam sa'yo.
lagi ka nag-browse sa internet, mga ito yung ginagawa mo, kilala kita. Pero yung gusto ng Panginoon dito is, Labanan. try natin na ano yung Lord na, Lord, ano ba ang gusto mong gawin? Amen. Amen. Amen? So, and also in purity. So, kagabi nga, ito yung, ang sarap, I sent sa picture sa GC, sa Alca-Members, makita niyo po yun. So, we had this very productive sessions about isa. We ended around, anong oras na yun? Mag-alas 2 na yata yun. Pero, wala pa kami masyadong tulog. Medyo nanibago rin po ako sa place, hindi ako nakatulog. Nagre-record ako ng mga different kinds of hilik. Pero, ayoko na nga pakinggan to. Dinilit ko na rin. Pero ito yung mga kabataan nating lalaki. Kulang lang sila ng tao. Kulang lang sila ng brand, paalala. Yun lang. Hindi naman sila ganun katitigas talaga ng puso. Hindi sila ganun kababad kumbaga sa titing natin. Andun yung, yes, kaya nga mga magulang, nandyan po kayo, nandyan lagi tayo para sa guidance po ng mga anak po natin. Amen? So again, dito sa Prodigal Son, it's the father's gusto niya yung the best para sa atin. Pero yung mga anak, isang characteristic ng anak, minsan nakakaligtaan nila na gusto pala ng bawat isa natin na mga magulang is for the best for our kids. Pero dahil siguro nakulitan sila ng papapaalala sa atin, nagre-rebelde sila. Yes po, pero hindi pala nila naunawaan na para sa kanila po yun. Amen. So, tayo po mga magulang, let's try to be tender also in discipline sa ating mga anak. Huwag masyadong naman na hindi na tayo. Kaya nga kanina, papunta kami dito ni Siobhan, medyo discussion sa buhay. Sabi ko, ba't ganyan anak yung pag-uugali? Pero nireview ko ng tulad pa na, hindi ganun yung approach. Hindi dapat ganun. So, in a nice way, dapat magkausap kayo ng maayos, hindi na rough words na dapat sabihin. Yes, so, ngayong umaga, let's prepare our hearts. Nasa focus on God's pa rin tayo sa pamagitan ng microscope ba? No. Camera. Camera na tayo. So, ano ba ang nakikita ng camera na hindi natin sa mata natin? Paano ba tayo magkaroon ng perfect picture? So, mata natin dito, ang dami ng mga applications na naglalabasan. Yun, kita niyo po yung pictures ni Brother Romel, yun yung kanyang AI dati, si Alden Richard. So, maraming nag-take ng pictures, kunyari maputi sila, pero yung reality naman maitim pala. Maitim ako. Pero pagdating sa profile picture, sobrang puti-puti pala. Wow, ang kinis ng mukha. Nakuha pala doon sa filter. Alright. Pero ngayon din, ganun din. So later on, our messenger will be focusing on that. How we can take a perfect picture, how we can take a perfect angle when taking a picture. Ano ba yung dapat natin consider na yun? So, bigyan natin ng oras din magbulay-bulay, mga kapatid, mga kabataan. Paano tayo ihanda yung sarili natin. So, prepare your hearts, prepare your tithes and offering. You pray for your tithes and offering before you give it to the Lord. Naka-ready na yun. And then kayo mismo, Lord, this is the blessing that I want to give to you. Gusto ko rin mag-bless mo rin ako through this tithes and offering that I have. Amen? Amen. So, samahan din natin yung ating mga kabataan later on. Meron silang tatawag na market. Nakakatuwa na every Sunday, nandyan sila, then may mga points sila. And then, yun ang gagamitin nila mga pambili ng mga things, mga gamit-gamit. So, praise God din sa buhay ng mga supporters natin. Ang dami na nating nakita na changes sa church natin. Nandiyan po yung cross, meron pa tayong mga susunod na mga project. So, ano lang. Tapos, announcement, malapit na po yung place na po yung po natin, yung year-end party. I will be further discuss later on. Then also, yung ating mga tickets, ready na po para ibenta. So, be ready na po yun.
may price din po ang ating pastor sa mga magbebenta na yun para sa bawat isa. Hindi lang yung beneficial ng bawat isang bumili, but yung mga nagkukusad din na magbenta, meron din magandang price sila makakuha. Alright. So, praise God sa buhay ng bawat sila dito. Tayo po ay may 7 minutes na lang po para magsimula na tayo. Tayo po muna yung manalangin. Dahil ng Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa mabuting umaga, Lord, sa magandang umaga. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po. Salamat niyo po, Panginoon, sa pagdadala niyo po sa lugar po ito sa amin. Na sa aming puso, Lord, nagpapasalamat po kami sa mga blessings na binibigyan niyo po lagi sa amin. Lord, with our hearts, Lord, excited po kami na makarinig ng iyong mabuting balita. From the very start, Lord, ng praise and worship hanggang sa matapos yung buong gawain pong ito, Lord, we pray na huwag niyo po hayaan na antukin po kami na minsan, Lord, bagamat ang iba po sa amin ay inaantok. But we pray, Father God, na bigyan po kami ng kalakasan na paglabanan din po, Panginoon, yung aming pong physical na buhay. At we pray, Father God, na sa buong maghapon pong ito, tanging pangalan niyo lang po, Panginoon, na parangalan sa buhay po namin. Bless every one of us. Bless each family na nandito, Lord. Bless sa mga darating namin po mga kamanggagawa, sa aming po mga brothers and sisters na on their way papunta rito. Kaya rin po paano siya mag-bless sa mga daanan po nila, Lord. And we pray, Father God, na as we join together with the praise and worship, Father God, Lord, mata po namin, Lord, na pagtuloy po namin ikaw ay nakaparangalan. Maraming salamat naman. Ito po ng aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Praise God.